Okay, continuation na ulit tayo ng anak ng demonyo at anak ng Diyos. Tutulog ako, hindi ako makakatulog. Parang may tawag siguro na kailangan kong gawin to, na pag-trick tayo na magbigay ng araw. So 14:10, February 24, Monday, 14:10, alas 2 G's ng hapon dito sa Tansa, Bunga, Tansa, Cavite. So tutuloy na tayo ng continuation ng anak ng demonyo at anak ng Diyos. So parang saan ba tayo tumigil kahapon? Dito na. Because we receive Him in truth through Him regarding the Word of God. So tapos na tayo dito. O ito pa ang isang suporta kung bakit tinatawag na Diyos ang mga anak ng Diyos. Tablet ha. So basa tayo sa John 10:34-36. John 10:34-36. John 10:10. John 10:34-36. Dapat may tagabasa ako dito. So, dun sa mga ayaw magpatawag ng Diyos, abala kayo sa buhay. Basta ako, God ako. Basta ako, Diyos ako. Para kayong mga Hudyo. Doon sa debate, pag nang-aasar ako, hindi naman nang-aasar, nagpapatawa lang. Sabihin ko sa kanila, sino maging gusto ng Diyos? Hali kayo. Lapit sa akin. Gagawin ko kayong Diyos. Lapit. Hali kayo, gagawin ko kayong mga Diyos. Akala nila biro lang. Pero totoo yung sinasabi ko. Sa mga tanga, magtatawa talaga sila kasi talagang wala silang alam. Diba? Totoo hindi. Talagang magtatawa kayo pagka sinabi kong I am God. Maraming tutulig sa tutang na Diyos pala yun ha. Madami kami, hindi lang ako. Okay, John 10:34. 33 pala. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kasi nga ang nalaman sa Lumang Testamento, yung tinuro sa Lumang Testamento, ang Diyos walang balat at buto. Totoo naman yun. Sino ba yung Diyos na tinutukoy? Sino ba yung Diyos na tinutukoy doon sa walang laman at buto? May laman at buto ba ang Espiritu Santo? Ang berbo ay Diyos. Ano ang berbo? Nilatin-latin pa kasi kaya nagkaawindang-windang, nagkalito-lito tayo. Ang berbo sa English is word. Sa Tagalog is salita. Pagka nilatin, verbo. Baka talagang magkakabuhol-buhol kayo kung wala kayong alam. So,
Sino ang tinutukoy na Diyos doon sa lumang tipan na walang balat, buto, puwet, pati puwet, walang tinapik doon, walang tuhod, walang puwet. Anak ng puting naman, may. Lahat ba yan? Napakahina nyo namang nilala. So, ito yung topic dun sa John 10. Tingnan mo, kaikot-ikot ko dito, magiging 5 minutes na agad. Ito yung topic na nagpakilala ang si Kristo bilang Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. Ayaw maniwala ng Hudyo. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Paano ba naman? Ako at ang Ama ay iisa. Patay ka ngayon, nawindang ka ngayon. Kung tatanungin kayo, sino kaya yung Ama? Tumayong Ama sa simula't simula pa, nung hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoong Diyos. Nung hindi pa, anong sabi sa Hebrew ba yun? Matandaan eh. Ako ay ang noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. I am before, now, today, and forever. Yun ang sabi, di ba? So, dito lang tayo, naisingit-singit lang natin. So, baka lumayo tayo ng topic. Dito lang tayo sa bakit tinatawag ang anak ng Diyos na mga Diyos. So, sinagot sila ni Jesus. John 10:34. Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Ano ang nakasulat sa lumang tipan, sa awit, sa paslam? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Ngayon, kung si Jesus o ang Panginoon ang nagsabi na nakasulat na kayo ay mga Diyos, labag ka ba para tawagin kang Diyos kung ikaw ay anak ng Diyos? Magiging kontra ka ba doon sa sinasabi na yun? Kung iyon ay nasusulat at sinabi ng Panginoon na aking sinabi na kayo'y mga Diyos, labag ka ba doon? Kasi ayaw nila ng Diyos eh. Ako, I am God eh. I am part of the precious family. Nandun ako nakaparte sa malulupit na pamilya. Sa lahi ng mga Diyos. Kuha niyo? So kung ikaw ang sinabihan nito, may dapat pa ba tayong pag-usapan? Kung si Jesus na ang nagsabi na sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kasulatan? Aking sinabi nga kayo'y mga Diyos. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan pa? O kontra ka pa ba doon? O magpapile affidavit ka para kumontra sa kasong yun? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Kung ako'y tatawaging Diyos at kayo'y tatawaging Diyos, meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Madali ang aral, di ba? Ang tao lang ang praning. Madali lang intindihin yung aral. Si Raulo lang yung nagbabasa. Hindi ako yung iba siyempre. Ang dali nito eh. Aking sinabi nga, kayo mga Diyos. Kayo, mga anak ng Diyos, kayo tinatawag na mga Diyos.
Nasusulat eh. Oh, buti kung ikaw yung Panginoon. Palit kayo. Magpalit kayo ng pwesto para gawin mo yung gusto mo. Tangina mo. Di ba? Hindi ganun. Sinabi na nga ng Panginoon eh. Diyos ka nga eh. May epal ka lang eh. Di ba? Kung tinatawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi niya may mangyayaring sirain ang kasulatan. Ano ang sinabi ko? It's because bakit ka tinawag na Diyos ay doon sa dinatnan ng salita ng Diyos. Doon sa nabigyan ng Espiritu ng Diyos. So, baka magkalito-lito na naman tayo. Tapos na tayo sa Espiritu, tapos na tayo sa salita. So, sino ang tinatawag na mga anak ng Diyos, na tinatawag ng mga Diyos, kundi doon sa mga dinatnan ng salita ng Diyos. Hindi salita ng demonyo doon sa una nating topic, hindi salita ng mga diablo, kundi doon tayo sa salita ng Diyos. Sa Espiritu ng Diyos, hindi sa Espiritu ng mga demonyo. Akuha nyo? Pagka doon ka sa Espiritu ng mga demonyo, na dinatnan ng salita ng demonyo, doon ka sa anak ng demonyo. Madaling intindihin, di ba? Kayo lang ang bali ng bali kung saan kayo napapaling. Hanggang sa sumemplang-semplang na kayo. Di ba? Ang daling intindihin nito. Panay epal lang kayo. Gusto nyo lang ng epal. Di ba? So, hindi na tayo lalayo kasi nandun lang tayo sa anak ng demonyo at anak ng Diyos. Doon lang tayo. Huwag muna tayong umiba ng topic kasi baka magkalihis-lihis na kung magkabuhol lalo kayo. So, may labang ka ba sa nakasulat na to? May labang ka ba sa nasusulat dito sa libro para tayong nasa hukuman? Talagang gano'n naman talaga, di ba? Huhukuman ng Diyos sa huling araw. So, nyari, nandito tayo sa hukuman. Hindi ba ka nasusulat sa inyong kasulatan, aking sinabi kayo'y mga Diyos? May labang ka ba? Kung may laban dito? Labang ka ba dito sa sinasabing to? Diyos na nga ako eh, pantot ka ng pantot eh. Diba? Diyos na ako eh. Diba? Gusto mo pa akong gawin hampas lupa? Diyos nga eh. Okay? Sunod na. Saan ba tayo? May labang ka. Kung may labang ka dito, lumabas ka doon, pumunta ka dyan, maghanap ka ng kadebate mo. Wag na ako kasi pag ako ang kadebate mo, nako, baka palaka ka ng talon kung saan ka mapunta. Ayoko ng ganong kausap. Okay. Kung tinatawag na Diyos ang mga anak ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos, how much more the true begotten of Son of God? Gaano pa ang tunay na bugtong na anak ng Diyos? Kung ikaw na ordinaryong tao na hampas lupa ka lang, pero tinawag kang Diyos, paano pa kaya yung tunay na anak ng Diyos? Yung true, yung bugtong na anak, hindi yung mga nagpipiling na anak, kundi doon tayo sa true na bugtong na anak ng Diyos. Akuha nyo? Paano pa kaya? How much more the true begotten Son of God?
Basahin natin. Now you've already got the answer. The mysteries behind about God of all gods. Ngayon, nalaman nyo kung ano ang sagot sa misteryoso na tatago tungkol sa Diyos ng mga Diyos. Nasagot ba natin ang Diyos ng mga Diyos? Na-high blood na naman ako Teka. So, catch up ba kayo? 15 minutes. Mamaya, 15. Nakakuha ba kayo ng aral dito? Baka tawa lang kayo ng tawa dyan. Sa atin, kala mo nakakatawa, pero masarap yung nagkakwentuhan tayo, nag-aaral tayo na medyo hindi tayo stress. Hindi tayo stress. Kumbaga, natatanggap natin yung espiritu ng masaya at malumanay. Di ba? So, Deuteronomio 10:17. Deuteronomio. Dito ako bulol na bulol 10:17. Basahin natin. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos. At Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, siyang nakakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suod. Kuha nyo? Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siya yung Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos. Sarap, diba? O ikaw, doon ka lang sa ulian. Yung mga feeling, doon, hindi ikaw yung una. Diyos ng mga Diyos, doon ka sa huli. Iba yung Diyos sa unahan. Siya yung true. Okay. Paslam 1:36-2. Awit 1:36-2. Paslam, ito sinasabi ko, maghahanap tayo ng putik naman talaga. Paslam. Nawala na Ito ang pinakakinaiinisan ko, yung maghahanap ako. Paslam. Saglit. Nasaan na ba yun? Ito, yun. 1:36-2. 1:36-2. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magpasalamat kayo doon sa Panginoong Diyos. Doon sa tinatawag na Diyos ng mga Diyos. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So next, Daniel 2:4-7. Sarap nito, trip lang tayo kasi wala akong magawa. Salamat kayo, wala akong magawa kayo. Daniel 2:4-7. Daniel 2:4-7. Nasaan yun? Daniel 2:47 pala.
Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. Wow! Sino kaya yung nakapagpapahayag ng mga lihim? Sarap siguro yung mga may taong gano'n na nakapagpapahayag ka ng lihim. No? Hindi yung lihim ng mga chismosa na yung pastor o yung chismosa yung ministro. Kung ano-ano yung sinasabi na tungkol sa science. Walang gano'n, men. Andito tayo sa salita. Wala tayo sa science. May lihim. May natuklasan ako. Na itong ganito pala ay gamot. Na nakikita ko sa Biblia. Utot. Walang gano'n. Walang lihim na gano'n. Pati tayo kakainin nyo. Pati ihi iinumin nyo. Yung ba yung lihim na sinasabi dito? Pakabantot nyo talaga. Okay. Now, did you ask yourself where family do you belong or spirits? Tinatanong mo ba kung sarili mo kung saang pamilya ka, nakahanay o espiritu? Natanong mo ba yan sa sarili mo? Kung saan ka nababagay o nakahanay o saan ka nakagrupo, anong pamilya ka nakagrupo dito sa Biblia? Anong pamilya ka? Anong lahi mo? Ulupong? May buntot? O ano? Paano ba? Anong lahi mo? Tungkol sa espiritu na pinag-uusapan natin. Acts 17:29. Gawa 17:29. O eto, sinabi ni Pablo. Baka sabihin nyo kasi gumagawa ako ng kwento tungkol sa pamilya o yung sa aking mga lahi. Ito'y tungkol sa aking mga lahi. Baka sabihin nyo gumagawa ako ng kwento. Acts 17:29, basahin mo. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos. Sa English, for as much then as we are the offspring of God. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay lahi. Naandun ka sa lahi ng Diyos. Kopya? Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi mararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng Panginoon bilang ang bato na inuti, nakabihasnan at katalinuhan ng tao. Acts 17:29. For as much then as we are the offspring of God, we are the offspring of God. We're not the offspring of the demons. I am the offspring of God. Ako ay lahi ng Diyos. Hindi ako lahi ng demonyo. Matatawag ba tayong mga Diyos sa oras na to, sa panahon na to? Ako ba at sila, kayo ba'y matatawag na mga Diyos? This is the children of God and the children of the demons. Awit. Baka sabihin niyo, palusot-palusot ako. 1 John 4:16. 1 John 4:16.
1 John 4:16. O, ito na. Para bigyan natin ng linaw, yung sinasabing lahi ng mga demonyo at lahi ng Diyos. Di ba? Pagka magsasalita ka ng lahi ng mga demonyo, lagyan mo ng diin, lagyan mo ng star, para talagang baon na baon. Dito tayo. 1 John 4:1-6. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo. Answer. Wow. Ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Tuloy, kayo'y sa Diyos mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinididig ng sanglibutan. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Kuha nyo? O, bibigyan ko kayo ng clue. 1 John 4:6. Tayo nga ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Sino dito ang nakakakilala sa Diyos? Ang makilala ka na iisang tunay na Diyos. Sino dito ang nakakakilala sa Diyos? Tanungin nyo nga sila, mga Katoliko, Iglesia, mga dating doon, dating daan, mga Baptist, born again, lahat sila, makitanong, kung nakakakilala ba sila sa Diyos. Pagka sinabi, ang makilala ka na iisang tunay, you must be perfect. Perfect. Kailangan mo maging perfecto. Hindi pwedeng dalawa o tatlo. Isa lang. Di ba? Mamaya ako nababasa, hindi na natin isisingit yung perfect. Marami yan dyan. Maging perfecto ka. Nakuha nyo? Kasi kung kikilala ka sa Diyos at napakarami mong Diyos, anong sasabihin? Ando na yung mga aliping, eto na, yung sa mga dating na, ano ba yung tawag? Aliping walang kabuluhan. Atay. Kami ay aliping walang kabuluhan. Hindi ako kasama doon. Please. May kabuluhan ako. Kaya nga ako tinawag na taga-Cebu.
Sino yung tinatawag na mga aliping walang kabuluhan? Ito, singit ko lang sa inyo. Wala na tayong basa-basa. Ang tinatawag na aliping walang kabuluhan ay yung mga alipin na dalawa ang Panginoon. Sila yung mga tinatawag na aliping walang kabuluhan. Kaya nga sagot ko dun sa tatay ko, ba't ako walang kabuluhan? Putik, ba't kayo naging walang kabuluhan? Dapat may kabuluhan kasi tangat-tangan nyo naman, nag-ano ka dyan, papakahirap ka dyan, wala kang kabuluhan. Kaya yun ang sabi, di ba? Kasi nakinig ka lang doon, hindi ka nagsaliksik kung ano yung totoo. Nakinig ka lang doon sa puno mo. Kaya nga sinasabi ko, ano ang puno, yun din ang bunga. Kung ano ang naging puno, alam nga naman magbunga yun ng mabuti. Siyempre, doon ka kumukuha ng sustansya mo, kung ano-ano yung mga napupulot mong aral. Yun ang pinakapuno mo eh. Diba? So kung ano ang puno, yun din ang magiging bunga. Kaya ako, dito ako sa mga apostol at kay Jesus, tinawag ako ngayong Diyos. I am God. Kaya kayo, still hampas lupa pa rin kayo, di ba? Mga demonyo pa rin kayo. Nandiyan pa rin kayo. Di ba? Ngayon, tinawag kang Diyos, hindi ka pa masaya. Kasi nga, hindi yung nakasulat at nakakakilabot. Dahil tinawag akong Diyos. Nakakakilabot. Hindi ako Diyos. Dahil tanga ka. Wala kang utak. Nakinig ka lang dun sa puno, ikaw ngayon ang bunga. Kung tanga yung puno, tanga din ang bunga, di ba? Kung bobo ang puno, kung tawag ang bobo ang puno, bobo din ang bunga, di ba? Masama ang puno, masama din ang bunga. Kasi yun ang puno mo eh. Di ba? Hindi ka pumuno doon sa tunay na nagbigay ng aral. Eh ako, rekta ako eh. Wala akong supplier, men. Rekta ako, men. May rekta ako doon sa pinaka-bossing. Ayoko ng mga madaming supplier. Gusto ko rekta ako. Okay? Dito lang tayo sa anak ng Diyos at anak ng demonyo. So, Romans 8:14-17. Roma 8:17. Ay, 8:14 pala to 17. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Diba? Doon pa lang sa simula, sinabi ko na, para malaman mo na agad yung aral. Para pag nagbigkas ako ng bersikulo rito, alam mo na agad yung sinasabi ko. Ano ang sinabi ko sa inyo? Sapagkat lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, ang mga tinatawag na mga Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot na dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng paglugkod. Nandito dahil sumisigaw tayo, Aba. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, ano yung sinasabi doon sa unahan? Doon sa topic natin sa part 2. Paano ka magiging anak ng Diyos? Sumampalataya ka doon sa pangalan.
Paano mo tinanggap si Jesus? Paano mo tinanggap ang Panginoong Diyos? Ang Panginoon. Paano mo nga ba tinanggap ang Panginoon? Para mabigyan ka ng karapatang matawag na Diyos. Totoo hindi? Sabihin nyo, nag-invento na naman ako. Dahil wala naman, di naman period, di naman yung nakasulat. Para matawag ka na Diyos, ano ang gagawin mo para mabigyan kang karapatan na maging Diyos? O, mali ba sinabi ko? Para mabigyan ka ng karapatan na maging Diyos, ano ang dapat mong gagawin? Tama ba yung sinabi ko? Mali. Baka mali. Baka sabihin ng mga iba, putang nanto, loko-loko na ata to. Gusto kaming gawing Diyos. Lo, walang ganun, eh. Walang ganun kung tanga-tanga, dyan ka lang. Kasi kung papasok ka sa mga mundo ng mga malulupit, sa mundo ng mga halimaw, wala kaming masasabi sa iyo. You're just an idiot trying to claim to be sons of God. But you're just piling lang. Nagpipiling lang kayo. So, saan ba tayo? Hanggang 17 nga pala, no? At kung mga anak ay tagapagmana nga, at kung mga anak ay tagapagmana nga, ang tagapagmana sa Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumulhati na mamang kasama niya. Diba? Ilang minutes na? 37 minutes na. Oh. Wala pa tayo sa mga demonyo. Wait. Mukhang papunta na tayo sa mga demonyo. Eto na nga. Oh. Papunta na tayo sa mga demonyo. Maganda to. Okay, 37 minutes. Bukas na lang ulit. O baka sa Friday. Friday na lang tayo magkwentuhan tungkol sa aral. So, papunta na tayo sa mga demonyo. Ganda-ganda to. Masarap-sarap. Doon pa lang sa anak ng Diyos, nananampal na tayo ng mga demonyo. Mas lalong masarap to. Parang flying kick ang mangyayari dito. So, next time na lang ulit. 38 minutes na tayo. Itong akala natin na 2 minutes, 5 minutes pa lang, nakaka 38 minutes na pala tayo. Patay na naman ako sa MB. Sa susunod na lang ulit. God bless sa inyo lahat.